Kapamilya, duda ang kampo ng mga kaanak ng mga biktima ng war on drugs na makukumbinse ang International Criminal Court na hindi iniutos ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang mga pagpatay sa kampanya kontra droga. Sa panayam ng DZMM, nanindigan ng kanyang legal counsel na si Attorney Nery Colmenares na imposibleng matibag ang alegasyon ng prosekusyon na may common plan sa mga insidente ng pagpatay sa drug war, lalo't hindi anya ito maaaring ipatupad ng walang utos mula sa taas. Dagdag pa ni Colmenares, kahit mismo mga taga-suporta ng dating Pangulo ay naniniwalang iniutos niya ang mga pagpatay ng dahilan anya kung bakit niya suportado ang war on drugs. Una na sinabi ni Colmenares na walang maipakitang matibay na ebidensya ang depensa, kaya inilarawan ang kaawa-awang lagay na nakadetineng si Duterte. Pag walang plano, walang order, ibig sabihin, ano yung nangyaring patayan na libo-libo? Ano yon? Gawa-gawa ng mga pulis lang na masama lang ang gising ng araw na yon na at pumatay sila ng mga adik in the thousands. I doubt kung makumbinsi nila ang korte, even Duterte supporters, hindi nila makumbinsi na hindi nag-order si President Duterte na patayin ang mga adik. Sa ibayong dagat, nagulantang ang Dubai matapos makarinig ang mga residente na isang malakas na pagsabog sa Dapam. Nakita umano ng ilang witnesses ang makapal na usok mula sa isang hotel sa lugar habang mabilis na dadatingan ang mga ambulansya. Kinumpirma ng Dubai Media Office na nagkaroon ng insidente sa isang gusali sa Palm Jumeirah na nagdulot ng sunog at ikinasugat ng 4. Ayon sa mga otoridad, agad idinasa paggamutan ng mga nasugatan habang kontrolado na ang apoy. Ang insidente ay nangyari habang nagsasagawa ang Iran ng mga retaliatory strikes o ganting pag-atake sa mga bansang nasa Gulf matapos ng paglusob ng US at Israeli forces. Samantala, iniulat na tinarget ng Iran ang lahat ng oil-rich Gulf countries maliban sa Oman. At yan ang mga balita, basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM at sa aming Facebook at YouTube channel. Ako po si Lee Seril. Kapamilya, 4 ang sugatan matapos tamaan na minor damage ang concourse ng Dubai International Airport sa gitna ng tumitinding tensyon at pag-atake ng Iran sa Gulf region. Bagamat hindi direktang tinukoy ng mga otoridad ng sanhi, inilarawan ng ilang Pilipinong manggagawa sa paliparan na nakarinig sila ng malalakas na pagsabog. Nangyaring insidente habang patuloy ang Iranian retaliatory attacks laban sa iba't ibang lugar sa Gulf region, kabilang ang Abu Dhabi, Dubai at Doha. Ayon sa mga ulat, libo-libong missiles at drones ang tinangka at matagumpay na hinarang ng UAE, pero ilang debris ang bumagsak sa mga infrastruktura at nagdulot ng pinsala. Sa Dubai, may mga ulat din ng sunog sa Burj Al Arab at ilang gusali sa Palm Jumeirah matapos tamaan ng debris. Samantala, pinabulaan na naman ng grupo ng mga mamamahayag ang aligasyon ng defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na twisted at sensationalized ang mga ulat ng media kaugnay sa kanyang kaso. Sa panayam sa DZMM, sinabi ni Jonathan De Santos, chairman ng National Union of Journalists of the Philippines, na sumusunod ang mga mamamahayag sa mahigpit na pamantayan sa paghatid ng balita. Tungkulin anya ng media na iulat ng tama ang mga pahayag ng mga personalidad. Hindi rin anya dapat sisihin ang mga mamamahayag sa mga statement na inilalabas ng mga personalidad. Ikinagulat din, hindi rin talaga tama na sabihin na pinili lang natin yung mga quotes na may mga quotes talaga na syempre mapapansin mo, no? Pero never naman yung nangyari na walang konteksto. In fact, ang konteksto talaga nito ay yung war on drugs na sinabi naman talaga niya na patayin, di ba? Kasama sa trabaho ng media yung pagiging watchdog at pagiging tagapagbantay, no, sa mga tao na nasa poder. At kasama dun sa trabahong yun ay pag-question or hindi pag-question man lang. Kumbaga, hindi ibig sabihin nun na sinasalungat natin ang gobyerno necessarily. at yan ang mga balita basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM at sa aming Facebook at YouTube channel. Ako po si Lee Seril. Kapamilya, tiniyak ni Pangulong Marcos Jr. na walang naitalang nasawi o nasugat ng Pilipino sa gitna ng airstrike sa pagitan ng Israel, Estados Unidos at Iran. Sinabi ng Pangulo na agad nag-monitor ang mga embahada at labor attaché ng Pilipinas sa Middle East matapos sumiklab ang tensyon. Base sa ulat, ligtas ang mga Pilipino at karamihan ay nasa mga bomb shelter. Tiniyak naman ng Pangulo na patuloy ang kanyang pagbabantay dahil inaasang magpapatuloy pa ang sigalot sa rehiyon. At nais kong i-report sa ating mga kababayan na sa ngayon
As of 9 o'clock Sunday, wala po tayong natatanggap na report na may casualty na Pilipino. Wala pong Pilipino ang namatay, wala na Pilipino ang nasaktan. At sa ngayon ay patuloy ang aming pag-monitor para tiyakin na nasa magandang kalagayan ang ating mga kababayan sa Middle East. Sa ibang balita, target pampaigtingin ng mga health advocate ang panawagan para sa total vape ban dito sa Pilipinas matapos mag-iikawalong bansa sa ASEAN, Myanmar, na nagpatupad ng komprehensibong pagbabawal sa vape. Ayon sa mga eksperto, kaya rin itong gawin dito sa ating bansa para mas maprotektahan ang kalusugan ng publiko, lalo na ng kabataan. Binanggit ng health groups na 8 bansa na sa rehiyon, kabilang ang Brunei, Cambodia, Laos, Singapore, Thailand, Timor-Leste at Vietnam ang mahigpit ng ipinagbabawal ang vape at panunaan nila para sabay na rin ito ng Pilipinas. Ibinunto rin ang lumalalang paggamit ng e-cigarettes sa bansa kung saan tinatayang aabot sa 1.21 million na kabataang Pilipino at 1.63 million adults ang gumagamit ng vape. Anila, ang total ban ang pinakamalakas sa proteksyon kontra sa vape-demic at isang konkretong hakbang para maiwasan ang mas malang problema sa kalusugan. At yan ang mga balita, basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM at sa aming Facebook at YouTube channel. Ako po si Lee Seril. Kapamilya, para kay ICC Assistant to Counsel Attorney Ross Tugade, may tuturing na political commentary lang ang pahayag ng Filipino Defense Team ni dating Pangulong Duterte na nabasag ng depensa ang mga argumento ng prosekusyon sa confirmation of charges hearing sa International Criminal Court. Sinabi na Tugade sa DZMM na ito'y dahil hindi formal na kinikilala ng ICC ang mga Pilipinong abogado ng dating Pangulo na bahagi ng defense team. Git niya, malinaw at maayos na nailatag ng prosekusyon ng mga ebidensya at hindi nagpadala sa theatrics at political drama. Kinontra ni Tugade ang pahayag ni Attorney Martin Delgra na nakakahiya sa buong mundo na sa ibang bansa nililitis ang dating Pangulo at hindi rito sa Pilipinas. Hindi naman po conflict yung pag-participate natin sa international legal system and the integrity of the institutions we have back at home. But I don't think they're actually accredited by the ICC while being recognized by Mr. Kaufman nung siya ay nag-opening statement. At best, we can interpret that as political comment. Sa ibang balita, lumubog ang isang motor bangka malapit sa Balok-Balok Island sa Haji Mutamad sa Basilan nitong Biyernes. Ayon sa Municipal Disaster Risk Reduction Management Office, galing Isabela City at papuntang Pilas Island ang motor launch na mangyaring insidente. Pasado alas 5 ng hapon na makatanggap ng distress call mula sa motor bangka ang Coast Guard Substation. Ligtas naman ang 7 crew member at 8 nilang kaanak at dinala sila sa isla kung saan binigyan sila ng agarang atensyong medikal ng mga barangay health worker. At yan ang mga balita, basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM at sa aming Facebook at YouTube channel. Ako po si Lee Seril.